Isa sa kanilang mga bagong tuklas, ang Six-Stop Carorian Wonder Adventure na matatagpuan sa Barangay Carorian sa bayan ng Bato, Catanduanes. Mula sa pantalan ng bayan ng Bato, ang una naming sasadyain ang tinatawag nilang Patag Island. Halos kalahating oras daw ang aming magiging biyahe. Nakakahilo, no? Sir, nakakahilo. At kung sakaling araw na abutin ka ng pagkahilo dulot ng naglalakihang mga alon, ang perfect daw na pangontra, ang kutkuting sikat sa kanila. Ang nilagang pili na isasawsaw sa kuyog o yung bersyon nila ng burong isda. Etong sausawan ng medyo kakaiba, kuyog, salted small fish. Parang dilis, ganon, no? So, medyo maalat-alat daw ito eh. Titikman natin, ha? Ang kakainin dun sa pili yung pinaka-fiber. So, yan. Kinikilig ako sa sarap. Iba yung lasa niya, kakaiba siya. Nag-match yung lasa ng alat at itong milky taste na slimy sa bibig. Makalipas ang 30 minuto, narating din namin ang Patag Island. Pinubuo ito ng tila ba patong-patong na rock formation na kamangha-manghang nakalikha ng isang kapatagan sa gitna ng karagatan. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan talagang magdoble ingat. Ang lakas! Mayroon din ditong tinatawag na tidal pool o yung nabuo lang dahil sa mga pumapasok na tubig alat sa isla. Bahagi rin ng one-day adventure na ito sa Carorian ang pagbisita sa isang waterfall na matatagpuan mismo sa tabi ng karagatan. Ito ang Carorian Seaside Falls. Para sa malalakas ang loob, mag-cliff diving o kaya'y magtampisaw sa Pinta Beach. Napaka-historical na lugar, yung stairs na ginawa during the Japanese time. Matatagpuan din sa lugar ang mga batong ito na mistulang hagdan ang pagkakabuo. Kaya ang ibinansag niya sa islang ito, Japanese kaidan, nakatumbas ng salitang hagdan sa wikang Nihongo. Sa isang buong araw na paglilibot sa isla ng Carorian, ihadong aabutin ka ng gutom. At ang perfect araw na ihain sa mga lakwatsyerong tulad ko, ang isa sa mga kilalang prutas sa kanilang isla na masarap daw gataan, ang ugob. Malaki ang pagkakahawig ng ugob sa langka at kamansi ng mga Tagalog. Pero di hamak na mas maliit ito. Kung lasa naman ang pag-uusapan, halos wala raw pinagkaiba. O mami, tignan nyo ang bilis ko. Yun lang kasing ginagawa mo eh. Hindi ko nagbabalat eh. Alam, Ginagata. Yan. Eh, gamus lang, gamus lang. Gamos. Yakin sa ulo mo. Ang sarap ng lasa niya, yung nilagay na sardinas na wala na yung lasa nun. Siguro dahil sa sobra yung gata, at saka yung nilagay na ugob, para siyang naglasa ring parang isda ang dating. Ang sarap niya talaga. Tinatawag nilang Poseidon Rock and Lagoon. Ang hulma kasi ng batong ito, kawangis umano ng mukha ni Poseidon. Tinaguri ang Diyos ng karagatan sa mitolohiya ng mga Grego. Siyempre, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong makapagbabad sa lagoon.
na matatagpuan sa gilid lang ng mismong Poseidon Rock. Talaga namang bakasyon grande ang inabot ko sa Catanduanes. Pero kung ang iba abala sa pagkakataong makapag-selfie sa ganda ng Poseidon Rock, mas pinili ko namang pagmasdan ang paglubog ng araw habang nilalasap ang isa pa sa pinagmamalaking kakanin ng Catanduanes, ang dawa. Gawa ito sa butil ng halamang dawa. Pero wag ismulin ito dahil ang presyo pumapatak mula 700 piso pataas. May tamang panahon lang kasi ang pagtubo ng halamang dawa. Kaya bukod sa may kamahalan, sa mga espesyal na okasyon lang daw nila ito inihahain. Masilam! Catanduanes! Ang mga pinagmamalaking tanawin ng Catanduanes, kung tutusin, utang daw nila sa mga unos na bumayo at nagdaan sa kanilang isla. That is because of the change of weather in the place. They are constantly visited by typhoon, so in the course of time, they change also.